The sixth article of the Apostles' Creed. He ascended into heaven and sits at the right hand of God the Father Almighty. Subong adlaw mga katuran aton pagatalakayon ini ang topiko on the ascension o ang pagpasaka sa atong Ginoong Hesukristo padulong sa langit o ginatawag sa theological term nga the ascension of our Lord and Savior Jesus Christ. Sa 40 ka adlaw no, nga after the resurrection of Jesus Christ to the day of ascension, nakita naton nga ang Ginoo nagpakita sa iya kaugalingon in various ways sa mga apostoles kag iya mga tumuluo. Ina mabasa naton sa Acts chapter 1 verse 3 o sa Binuhatan kapitulo 1 bersikulo 3 nga ginasiling sa sulod sang 40 ka adlaw sa tapos sang iya pagkamatay nagpakita siya sa ila sa madamo nga beses sa hindi mapanghiwala nga mga pamatuod nga buhi siya. Nakita nila siya kag naghambal siya sa ila nahanungod sang ginharian sang Dios. May tao na nga nabanhaw sa iya kamatayon kag nagpakita hindi lang isa ka adlaw kundi 40 gid ka adlaw. And he was not a ghost because nagkauma siya upod sa mga apostoles, nagpakita sa mga pilas sa mga apostoles. That's why sa 40 ka adlaw, no, do equivalent lasing 40 días nga pagpuasa sa atong Ginoong Hesukristo before siya nagbigin sa iyang public ministry, minister naman liwat ang atong Ginoo sa mga apostoles. Now, it was necessary that he should instill into them further light. For as we are told, na siling sa Lucas 24:45 nga ginbuksan sa aton Ginoong Hesukristo ang panghuna-una sang mga apostoles. Adre dayon ginbuksan niya ang ila mga huna-huna sa paghangop sang mga kasulatan. Ang context ni ang duha to ka disipulo pakadto sa Emmaus or Emmaus ginbuksan sang aton Ginoo ang ila panghuna-huna agud hangpan nila o maintindihan nila ang kasulatan. Kining kasulatan mga kauturan ganya siling naton nga kagaya siling sa Biblia nga this is a spiritual thing and only the spiritual person can understand it. The carnal person o ang tao nga makihilawason o makilawasnon ang iya panghuna-una, materialistic ang iya panghuna-una, maski ano nga basa sa Biblia ni magpakatig-a sa sini kag hindi sa magpati sa Biblia kag hindi niya mahangpan ang santos nga kasulatan. Tapos fulfill sang aton Ginoong Hesukristo ang iya padayon nga pag proklamar sa kay Saint Peter nga may supremacy kag may leadership among the apostles kay siling niya sa Matthew chapter 16 verse 19, igahatag ko sa imo Pedro ang key o ang susi sang ginharian sang langit. The only one apostle out of the 12 apostles nga ginatagan sang the key symbolizing authority or supreme authority was given to Peter. So that's why sa John chapter 21 verses 15 to 17 pamangkot 3 times sa aton Ginoong Hesukristo si Peter kon ginahigugma bala ni Pedro si Jesus. Kag every time nga nagasiling si Pedro, "Oo, Ginoo, ginahigugma ko ikaw," gasiling si Jesus Christ nga, "Pakauna ang akon mga gagmay nga karniro, pakauna ang akon nga mga karniro, kag tatapa ang akon karniro." Jesus Christ being the chief shepherd or the good shepherd, but was going up to heaven, appointed Peter to be the supreme shepherd of the flock here on earth. Kay kinahanglan may visible leader kita mo. Of course, God is the invisible leader,
Yet as people of God, we need visible leader for the proper ordering of the church here on earth. Tapos ginatagan man sa aton Ginoong Kristo ang mga apostoles kag ang ilang mga successors bla nga mga obispo kag mga kaparian subong, just like nga sa kay Saint Peter, ang iya successor amo ni ang present Pope subong, the 267th leader of the church amo ni subong si Pope Francis. So sa mga apostoles ginatagan niya sing power to forgive sins. Ini lang natawag nato nga the sacrament of reconciliation or the sacrament of confession. Masiling nato no din mabasa no. Ari dio yun siling ni Kristo sa Juan 20:23. Kung ginapatawad ninyo ang mga sala sang bisan sino, ginapatawad sila. Kung wala ninyo ginapatawad sila, ti wala man sila ginapatawad. Ang ginaistorya ni Ginoong Kristo dre ang mga apostoles nga nanago dito sa close nga kwarto. That's why ang mga apostoles ginatagan niya sinising sacramental power to forgive and sins are forgiven, or to retain and sins are retained. This is exercised in the sacrament of confession. At the same time, ginhatagan sang atong Ginoong Kristo ang iyang mga apostoles sa ginatawag nga the Great Commission, nga ang pagwali sang mayang balita wala na lang na limit sa Israel or sa Juda or sa Samaria, kundi himo nga global or universal. Siling sa atong Ginoong Kristo sa Mateo 28 versikulo 19 tungtod 20. Gani kadtuin ninyo ang tanan nga mga tao sa bugos nga kalibutan, kag himoa sila nga mga gintuton-an ko. Bautisohin ninyo sila sa ngalan sang Amay kag sang Anak kag sang Espiritu Santo, kag tudluin ninyo sila sa pagtuman sang tanan nga ginsugo ko sa inyo, kag dumdumagid ninyo ini, magaupod ako sa inyo sa gihapon tubtob sa katapusan sang panahon. So threefold ang universality or threefold, tatlo kapilo ang pagka-katoliko, pagka-universal sang katawan sa Dios. Universal in point of place sa tanan nga duog, tanan nga nasyon. Universal or Catholic in point of doctrine o teaching, kay sila ni Kristo itudlo sila ang tanan nga kun gintudlo sa inyo. Kag universal in point of time, since the that day until the second coming or until the end of the world, yara ang atong Ginoong Kristo kaupod sa sini nga simbahan o iya nga katawhan. Sila nga magaupod ako sa inyo sa gihapon tubtob sa katapusan sa panahon. So mo nang iya nga promesa sa simbahan bago siya mag kunsad o bago siya magkadto sa langit, mag-ascend towards heaven. Kaya magsiling kaya nagkunsad ang espiritu mo, nagpanaog, nag-ascend yan, nagsaka, no? Ang nag-resurrect ya, nabuhay muli, nagkayab mula sa nagkamatay. So, on the 40th day after his resurrection, he led his disciples to Bethania as far as Mount of Olives. Magita na sa last chapter, mga chapter 24 sa the book of Saint Luke. Kag gin-continue na sa Acts of the Apostles chapter 1. Kaya ang author sang Saint Luke nga book, Gospel according to Saint Luke, kag Acts of the Apostles is the same author nga si Saint Luke. So nagkayab siya samtang o nagsaka sa langit, no? Samtang nagatanawang yung mga apostoles kag iya mga believers, more than 500 ka mga tao nakakita siya mo.
kag siling sang duha ka anghel, in the same way that you have seen him ascend to heaven, you will see him descend to earth when he comes again. Na. So, pagsaka niya sa langit, hindi lang siya isang nagsaka sa langit. Ginkadtuan niya to anay ang mga the Old Testament saints nga nagahulat dito sa bosom o sa tagipuso ni Abraham. Ina place na sa Old Testament nga gindeposit dito ang mga Old Testament saints awaiting for the redemption of Christ, no? That's why sa Salmo 68 verse 18 mga kauturan ari gid ginasiling nga nagapasaka siya sa kahitaasan, dala ang madamo nga mga bihag upod sa iya. Mga bihag ni mga tumulo na bihag sa paghigugma sa Dios. Nagabaton siya sa mga dulot halin sa mga mabinatunon nga mga tao. Ang Ginoong Dios magapuyo didto. That's why dra sa Ephesians chapter 4 verse 8 to 9, mentionar ni St. Paul in relation to Psalms 68 verse 18, no? Na ginasiling niya di Ephesians chapter 4 verse 8, ang kasulatan nagasiling sang pagsaka niya sa kahitaasan, nagdala siya sang madamo nga mga bihag upod sa iya, naghatag siya sin mga bugay sa mga tao. So ginatagan niya grasya mga tao, bugay, grace or unmerited favor. Sa Luke chapter 16 verse 22 bala, may istorya si Ginoong Hesukristo nga si Lazarus nga maayo nga tao, pagkabantay niya gindala sang anghel sa dughan o sa sabak ni Abraham. Pero ato yang the greedy rich man gindala niya sa Hades, nagantos siya. So ang iban nga mga tao nagka-question ano ni ang bosom of Abraham. Amo niyang natawag sa theology nga the limbus of the father or the limbus patrum o ginatawag nga the paradise or bosom of Abraham, no? Na ano ang mga rason nga si Hesukristo nag saka sa langit, no? Una, as man he went to take possession of the glory which he had merited by his life and death. So after nga nag-suffer siya on the cross kag namatay, glorious ang resurrection niya, pero at the same time masaka pagid siya sa langit kag magpungko sa kilid sang Dios nga Amay. So ginasilindri sa Luke chapter 24 verse 26, Luke chapter 24 verse 26 in English, ought not Christ to have suffered and so enter into his glory? Hindi bala nga si Jesus mag-antos anay kag magsulod sa iya nga himaya. Amo na ang gintudlo sa atong Ginoo sa duha ka disipulos sa Emmaus. Ginbuksan niya ang ila panghuna-huna. Tapos si St. Paul nagdisiling sa Philippians chapter 2 verses 8 to 9 nga ari diri mga kauturan, nagpaubos siya sang iya kaugalingon kag nagmasinulundon tubtob sa kamatayon. Bisan pa ang kamatayon sa cross, tungod sini ginbayaw siya sa Dios sa kahitaasan kag ginatagan siya sing ngalan nga labaw sa tanan nga ngalan. So wala na sing ngalan nga makatabog sa panulay kundi ngalan sa atong Ginoong Hesukristo.
kag ini nga ngalan labaw pa sa ngalan sang sino nga hari o kon mga presidente o kon sino nga mga leader sang bugos ng kalibutan till the end of time labaw ini nga ngalan. So isang ngalan ni Hesus Kristo ang tanan niya tuhod magaluhod. Ikaduha nga rason sang iyang ascension mga kauturan is that to be our mediator with His eternal Father. Nga si Hesus Kristo amo ang mag-mediate among aton nga abogado, among aton nga intercessor sa Dios nga Amay. Ginasiling sa Roma 8 versikulo 34, Christ at the right hand of God makes intercession for us. Si Jesus nga sa kilid o sa tuo sang Dios nga Amay amo ang nagapangamuyo sa aton. Now ang question nagasiling ti ang Dios nga Amay bla literal gid na nga may tuo nga kamot or literal gid na nga nagapungko sa trono. Ina mga kauturan figurative nga pamulong ina no. Nga tawag na anthropomorphism nga ginahalimbawa lang ang Diyos daw tao siya. But sa Juan 4:24 ginasiling God is a spirit. God is a spirit no? Kag siling ni Hesus Kristo sa mga apostoles, handle me no? Kaya nag-resurrect na siya mo with the body and the soul or body and spirit because a spirit does not have bones. So ang Diyos nga maya spirit, that's why figurative ini ang ginasiling nga Christ sits at the right hand of the Father. Anong kahulugan sini? Ang kahulugan nga si Jesus equal with the Father. When we worship God the Father, we also worship Jesus Christ, His Son, kay equal sila. No? Kay pag siling nga ang ngalan niya labaw sang satanan nga ngalan, di man siling ka labaw pa siya sa ngalan sang Amay. No? Hindi mga kauturan, labaw siya sa satanan nga ngalan kag equal sa ngalan sang Amay. So number sa 1 John chapter 2 verse 1 no? Sa unang sulat ni Juan chapter 2 verse 1 nagasiling, if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the just. Kung sino nga tao bla ang nakahimo sing sala, may abogado kita, advocate, tagapatunga, mananabang sa Dios nga Amay nga amo si Hesus Kristo nga matarong. Ikatatlo nga rason sang ascension ng kauturan nga to draw our hearts after Him and to prepare a place for us. Nga ang atong Ginoong Hesus Kristo nagsiling na siya nga daan mo nga we should not let our hearts be troubled. Dribla sa John chapter 14 verses 2 to 3 ginsiling niya sa mga apostoles, kado na subuan dito mga apostoles mo kay kabalo sila nga daw ulihin nila nga panahon ng nila pag puyo sa atong Ginoong Hesus Kristo no? Nagsiling si Jesus, hindi ka mo magpalibog kag magkatublag, magtuo ka mo sa Dios kag magtuo ka mo sa akon. So equal si Jesus sa ganyang Amay. Sa balay sang akon Amay may madamo nga mga kwarto kag magalakat ako sa pag-aman sang duog para sa inyo. Sa tapos ako makalakat kag makaaman sang duog para sa inyo, magabalik ako kag dalhon ko kamo agod nga kun diin ako didto man kamo. Amo ni ka maayo sa aton Ginoong Hesus Kristo nga kun diin siya ginadala niya ang iya mga tumuloo. Mula siya siling iya nga tumuloo doon ang kamuya antos sa duta no. Ako diya mag patawhay sa kalangitan. Hindi mga kauturan, Jesus Christ loves us and nagasiling siya nga kung didto na ako sa Dios nga may mag-prepare ako sing place para sa inyo no? So that wherever I am, there you will be also.
nga amo ng langit mga katuran. Kag ang ikaapat nga rason sang ascension mga katuran o sang pagsaka sang aton Ginoong Jesucristo sa langit is to send the Holy Spirit to His church. Padala niyang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo amo ni ang ikatatlo nga persona sang isa lamang ka Dios. There is only one supreme being of God, pero this God is a mystery, no? Father, Son, and Holy Spirit, co-equal, co-eternal, and consubstantial, same nature of God, pero isa lang niya ka Diyos. Amo niya ang mas ka mga katulad nga katingilahan. This is like a triangle, isa lang ka triangle, pero may side A, may side B, may side C. So, muna ang mas nato ng egg. Ang egg, may egg shell, tapos may egg white, kag may egg yolk. Kung sa coffee 3 in 1. Nga may sugar, may cream, kag may coffee. So, pero isa lang na siya ka coffee, no? Isa lang siya ka emblem nun. Mga halimbawa, malang na mga kuturan, pero hindi gina maka exactly describe the Holy Trinity. So, God the Father created the world, God the Son redeemed the world, God the Holy Spirit sanctifies the world. But silang ginapakabalaan sa Espiritu Santo. Sa John chapter 16 verse 7, aring ginsiling sa aton Ginoo sa iya mga tumuloo. John chapter 16 verse 7, pero nagasiling ako sa inyo sang matuod, mas maayo para sa inyo nga maglakat ako, kay kung hindi ako maglakat, ang mananabang hindi magkari sa inyo, pero kung makalakat ako, ipadala ko siya sa inyo. So, ipadala ni Jesucristo ang Espiritu Santo. Hindi niya kita pabayaan nga daw mga orphans. Kag true to His words, 10 days later, no, nag-descend ng Holy Spirit. This is the descent of the Holy Spirit. Pagkunsad sang Espiritu Santo sa mga apostoles kag sa katawan sa Dios o sa simbahan. So muna nga after 40 days of the resurrection of from the time of the resurrection of Jesus Christ, nagsaka sa langit, no? Amo ning tawag nga the feast of the ascension. Pero 10 days after the ascension is the descent of the Holy Spirit, the third person of the Holy Trinity. Kag since sila ni Jesucristo sa mga apostoles, sa ilan ni Virgin Mary, kag sa mga babae man mga disipulos, you pray and you wait for the Holy Spirit. Among inang tawag nga may novena. Ang novena mga katuran, 9 days prayer na. Kaya ang novena, 9 means 9. So amo na nga sa Catholic Church may natawag nga novena. So amo na siya mga katuran, kag nung subong adlaw aton gina celebrar ini ang the ascension of our Lord Jesus Christ, and He sat at the right hand of God the Father. So what silingon, He is already reigning as King. Kaya kung magpungko ka sa trono, what silingon, ikaw King, no? Hindi niya silingon niya nga, when He comes again, He will become a King, no? Pag-ascend niya sa heaven, nangin King of Kings siya, Lord of Lords siya. No? So, sa Ephesians chapter 1 verses 20 to 22 mga katuran, ari ang binasiling drio. Ephesians chapter 1 verse 20 to 21 na kung may mga Biblia ka mga katuran, pwede nyo ni matuki, no? Kag pwede nyo man mabasa yung mga Biblia, kag mag-learn, magtuon sa aton nga pagtuo, no? Yan sila nga iya gingamit
sang pagkawanhaw niya kay Kristo gikan sa minatay kag ginpapungko siya sa iya tuo sa langit non nga ginharian, heavenly kingdom. So kung may kingdom, may king. Didto si Kristo nagagahom sa tanan nga langit non nga mga punuan, no? Mga leaders, no? O sila may mga tinuga na to, may mga creatures or beings na sa langit aside from God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. May mga angels kag may mga saints man, no? Kay na mention ta mga Old Testament saints, no? Gindala ni Ginoong Kristo sa langit. Kay wala sing kalag nga makakadto pa sa ginharian sa langit kay pagkasala ni Adan kag ni Eva, heaven was closed and everyone was waiting for the coming of the Redeemer nga amo to nga pagsulod ni Kristo, no, do inauguration la nga siyang nag-cut sing ribbon, sulod na tanan nga mga tumuloo, starting sa mga tumuloo sa Old Testament kag ang nagkalamatay nga mga tumuloo sa New Testament. So mas siling gabete ano na yung pagbalik ni liwat, dalaw niya naman na ang mga Old Testament saints kay mga New Testament saints nga ang mga espiritu sila subong sa langit mo mag-resurrect, reunite with their bodies here on earth, amo na ang resurrection of the body, tapos husgahan sang Ginoo ang tanan niya mga tao sa bugos ng kalibutan from the time of Adam unto the last person born into this world until he came kag dayon mangin forever and ever na world without end. Amen. Duha na lang ka estado ang mga gabilin, heaven for the people who are saved and hell for those people who did not believe in Christ, and if they believe they did not follow Christ, they continued to do heinous crimes or mortal sins. So ano na ito mga kauturan, no? Ephesians chapter 1 verse 20 to 21, no? Langit na ginharian, verse 21, didto si Kristo nagagahom sa tanan nga mga langit nga mga punuan, mga gumalahom, mga gahom kag mga Ginoo, no? Yung mga Ginoo gali nga small letter ng mga Ginoo, mga lords man, no? So both sila mga leaders ni, no? Siya labaw gid sa tanan nga mga ngalan nga gamhanan sa sini nga panahon kag bisan pa sa palaaboton. Why na siya may makalabaw pa? O kung sino pa di nga proclaim abay nga sila ya propeta or appointed son of God or ano-ano pa na da, sila ang Messiah. Hindi ka na magpati sila, no? Kaya ginasiling sang santos nga kasulatan nga siya si Kristo ang may ngalan nga labaw sa tanan nga ngalan. So mga kauturan, we hope na madamo kita nga na hibaluan sa buong adlaw on the feast day of the ascension of our Lord and Savior Jesus Christ. May God bless us all.